Manila, Pilipinas, isang komprehensibong investigasyon ng Senado sa mga extrajudicial killings sa panahon ng Administrasyong Duterte sa kanyang kampanya laban sa droga ang ikinokonsidera, kung saan maaaring magtipon ang buong Senado bilang isang komite para sa mga testimonya ng mga saksi at biktima, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Iminungkahi ni Hontiveros na pangunahan ng pamunuan ng Senado ang investigasyon bilang isang nagkakaisang katawan upang mapadali ang pagbabahagi ng mga kwento ng mga nakaligtas na biktima. Mahalaga ang pagtuklas sa katotohanan tungkol sa madugong digmaan kontra droga para sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings, sabi ni Hontiveros sa isang panayam sa DZXL. Ang potensyal na investigasyon ng Senado ay kasunod ng nagpapatuloy na investigasyon ng isang quad committee ng kapulungan ng mga kinatawan na tinitingnan ang mga extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Tinutukoy din ng investigasyon ng kapulungan ang posibleng ugnayan ng mga pagpatay sa mga Philippine offshore gaming operator hubs. Ang panukala ay nabigyan ng atensyon matapos ang testimonya ng retiradong pulis na si Coronel Roy Nagarma, na nagsabing si dating hepe ng pambansang pulisya at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ay nagbigay ng pabuya sa mga pulis na sangkot sa pagpatay ng mga hinihinalang suspect sa droga. Itinanggi ni de la Rosa ang mga alegasyong ito, ngunit nag-alok na pangunahan ang investigasyon ng Senado sa pamamagitan ng kanyang komite sa Public Order and Dangerous Drugs. Nagpahayag din si Senador Bongo ng intensyong maghain ng resolusyon para sa isang investigasyon ng Senado. Gayunpaman, iminungkahi ni Pangulo ng Senado Francis Escudero na maaaring magdulot ng conflict of interest ang pamumuno ni De La Rosa sa komiteng ito dahil sa direktang partisipasyon niya sa pagpapatupad ng mga operasyon kontra droga. Nakipag-usap na ako kay Senador Bato at sinabi ko na maaaring maging self-serving ito at maaaring hindi magustuhan ng ibang mga kasamahan at ng publiko na siya ang mamuno sa investigasyon, sabi ni Escudero. Dagdag ni Escudero na patuloy ang kanilang mga diskusyon ni De La Rosa at Go tungkol sa mga alternatibong paraan ng pagsasagawa ng investigasyon. Isa sa mga tinitingnan ay ang pagsasama-sama ng buong Senado bilang isang komite, ayon sa mungkahi ni Hontiveros. Suportado naman ni Pangulong Pro Tempore ng Senado, Jinggoy Estrada ang ideya na anyayahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpatotoo sa Senado at binigyang diin na ang naturang imbitasyon ay gagawin ng may paggalang, tulad na nakaraang mga kaso na kinasasangkutan ng mga dating Pangulo. Ang testimonya ni dating Pangulong Duterte ay magiging mahalaga sa paghahanap ng katotohanan at sa pagsiguro ng hustisya para sa lahat ng mga apektadong partido, sabi ni Estrada. Pagsalungat at pag-aalala sa pagkiling, habang pabor ang ilang mga mambabatas sa investigasyon ng Senado, ipinahayag naman ng iba ang kanilang mga pag-aalala tungkol sa nararapat na lugar para dito. Sinabi ni Senador Amy Marcos, na kaalyado ng kampo ni Duterte, na ang mga alegasyon ay dapat dalhin sa hukuman at hindi sa isang maaaring maging partidong lehislatibong katawan, napakatagal na nito. Nararapat na ang prosekusyon upang tayo ay makausad. Panahon na para tapusin ang turuan, pahayag ni Marcos sa kapihan sa Senado Forum. Ganito rin ang naging pahayag ng ilang miyembro ng Quad Committee ng Kapulungan, kasama sina Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante, na bumatikos sa ideya na pamunuan ni De La Rosa ang investigasyon. Inilarawan ni Fernandez ang partisipasyon ni De La Rosa bilang isang malinaw na conflict of interest. Bilang arkitekto ng digmaan kontra droga, si Senador Bato ay parang iniimbestigahan ang sarili niya. Ito ay sumisira sa integridad at pagiging patas ng anumang resulta, sabi ni Fernandez. Mga panawagan para sa pananagutan, lumalakas ang talakayan tungkol sa AJ Keys, kasama ang Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police na nagsasabing posibleng makasuhan ang mga kilalang personalidad, kabilang si Duterte, kung mapapatunayang may kaugnayan sila sa mga insidente. Pinagtibay ni Acting Director ng CIDG Brigadier General Nicolas Torre III na ang mga investigasyon sa mga kaso ay maaaring humantong sa pagsasampa ng kaso laban sa mga dating opisyal kung may sapat na ebidensya. Kung makakahanap kami ng mga ugnayan, kabilang ang kay dating Pangulo, ganoon talaga. Isasama namin sila sa mga kaso kung warranted ng ebidensya, sabi ni Torre sa mga mamamahayan. Ipinahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kanyang commitment sa isang masusing investigasyon na walang exempted sa pananagutan.
walang kapayapaan hanggat hindi nakukuha ang hustisya. Sa tingin ko, ang kapanatagan ng isipan ng mga tao tungkol sa pagkuha ng hustisya ay ang pinakamahalagang bagay sa ating lipunan, sabi ni Remulla. Ang muling pagbubukas ng mga kaso ay may parehong suporta at pagdududa. Habang ang ilan ay naniniwalang ang investigasyon ay dapat palawakin upang maisama hindi lamang ang mga biktima ng digmaan kontra droga, kundi pati na rin ang mga aktivista at iba pang biktima ng extrajudicial killings. Nananatiling matatag naman ang iba, tulad ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, na ang mga nasawi ay lehitimong mga engkwentro o resulta ng alitan sa pagitan ng mga sindikato ng droga. Habang nagpapatuloy ang mga debate, nananatili ang tanong kung itutuloy ba ng Senado ang iminungkahing investigasyon at gaano kalawak ang magiging saklaw nito. Ang investigasyon ay maaaring maghubog ng pampublikong naratibo tungkol sa isa sa mga pinakakontrobersyal na yugto sa kasaysayan ng Pilipinas.